10 taong inintay at ngayon nakamit na raw ng aktor-host na si Vong Navarro ang hustisya. Halo-halo man ang emosyong nararamdaman, nangingibabaw naman daw ang kasiyahan sa aktor. Umaasa rin siyang dito na matutuldukan ang isyong ito. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa wakas, justice has been served. Yan ang tugon ng kampo ng aktor na si Vong Navarro matapos hatulan ng Taguig Regional Trial Court na guilty sa kasong serious illegal detention ang negosyanteng si Cedric Lee, pati ang model na si Denise Cornejo at 2 iba pa. Ayon sa abogado ni Vong, ito ang hustisya na matagal nilang hinihintay. We do not think this is a misfortune. This is justice being done. And the accused bearing responsibility for the crimes they committed. Wala si Vong sa promulgation sa Taguig RTC kanina, pero agad siyang tinawagan ng kanyang mga abogado matapos i-anunsyo ng korte ang desisyon. Umaasa raw ang actor-host na dito na matutuldukan ang issue. He's very happy above all, but it's still parang there's a mixed feeling dito because it has been, ang tawag nito, roller coaster ride. Diba? So he's still assaulted by a lot of bad memories about what has happened. Taong 2014 nang sampahan ng kaso sina Cedric, Denise at 2 iba pa dahil sa ginawa umano nilang pangingikil at pambubugbog kay Vong. Pinalalabas daw kasi ng kampo ni Cedric na kaya nila pinadetain si Vong ay dahil nahuli siyang nire-rape di umano si Denise. Pero mismong korte na raw ang nagsabi, nakakapagduda ang komento ni Denise. Iba rin daw ang mga komento ni Denise sa mga nakita sa CCTV footage. The CCTV footages, for example, belie the fact that rape happened. Even if Denise Cornejo says, for example, na she was shocked, that is her testimony. She was shocked, she was crying, etc. But the CCTV footages actually belie it. She was not crying. She was even smiling. She was walking very slowly. Nakapagpabigat pa raw sa kaso laban kina Cedric at Denise ang serious physical injury kay Vong Navarro kung saan kinailangan pa ng medical surgery ng aktor dahil sa tindi ng bugbog. Mabigat na ebidensya rin umano ang text messages ni Cedric kung saan hiningan niya ng ransom money si Vong. Sa ngayon, wala na raw pending cases kaugnay sa issue, maliban na lang sa apela ng kampo ni Denise at Cedric matapos silang hatulang guilty ng korte sa kasong grave coercion noong 2018. Para naman ito sa pagpilit kay Vong na pumirma sa police blotter at aminin umano ang panggagahasa kay Denise. Pwede pa rin daw umapela ang mga akusado sa kasong serious illegal detention, pero dahil non-bailable ito, sa kulungan na sila maghihintay. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.